Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong May 19 to 25 reading. So, tulad po nakagawian, Leo, kunin mo lang yung maka-resonate ka ha and leave the rest. Yung po ang ibang impormasyon ay para po sa ibang Leo yun. Kaya relax ka lang dyan and let's enjoy the reading by using your intuition para makuha mo yung akmang message na kaloob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So, Leo, thank you po again for your donations at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness at pagmamahal po sa James Tarot PH every reading po natin. So, Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Four of Cups. In the area of what you want, you have the Temperance card. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have, wow, the Three of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, wow, you have the Two of Wands. In the area of your challenge this week, you have the Wheel of Fortune. Interesting, interesting. In the area of your fortune, you have the Five of Wands. In the area of your divine advice, meron ka namang Queen of Pentacles. At ang outcome mo this week, Leo, you have the Two of Pentacles. Beautiful, beautiful. Napakaganda yan, pag-usapan natin later. But first, Leo, you have the Ace of Wands. Wow, at the background of your reading. Dito, malapit sa energy mo this time around, Leo, especially in this week, yung energy of a brand new beginning. Merong mag-aalok sa'yo ng trabaho, makakalipat ng bahay, makakahanap ng malilipatan, pwedeng uupahan o bahay mo na talaga, makakuha ka ng bright new idea o bright new plan na magagamit mo sa endeavor mo, sa inaasikaso mo this time around, na makakahanap ka ng solusyon. Isang magandang solusyon sa pinaghihirapan mo ngayon o sa mga binubusisi mo ngayong linggong ito. Nakikita ko na parang may aha moment, parang, okay, ito pala gagawin ko. Bigla-bigla papasok sa isip mo to, tong idea na ito na makakatulong sa'yo sa ginagawa mo. Because this is like out with the old, in with the new. May mga bagong paparating sa life mo. Nasa transition ka ngayon, kaya kinakailangan sa'yo ang tibay, pag-iisip, imagination at paniniwala sa skills mo o sa goals mo. Kasi kung hindi ka naniniwala sa visions mo o sa goals mo, paano mo mayayakap ito mga bagong simula sa life mo? I'm seeing here na may mag-o-offer sa'yo. Whether leveling up sa trabaho o mag-offer sa'yo sa kabilang kumpanya o sa kabilang factory na, uy, pero dito mas malaki ang benefits, mas malaki ang makukuha mo, mas maalawan na ang schedule. Para may darating sa life mo ngayon na gagaan, may paggaan. Kaya I'm hearing na talaga, buksan mo daw ang isip at puso mo sa mga posibilidad, Leo. And huwag ka nang pakadena sa mga nakagawian o sa nakaraan. Ngayon ang pagkakataon para yakapin ang mga bago. I'm seeing a butterfly. I don't know why I'm seeing a butterfly. This is really telling you pagbabago, parang transformation ng buhay mo. Something is ending so that a new thing will come up na makapakinabangan mo at talagang matutuwa ka sa pagbabago sa buhay mo. So congratulations. Palakpakan tayo for now because this is something beautiful, okay? Start tayo sa yung reading na napakaganda. I'm seeing a lot of pentacles and a lot of starting over. And talaga nakikita ko dito action in your part, okay? At the center of your reading, you have the Four of Pentacles, Four of Pentacles telling here na talagang sawa ka na sa past. Kaya talaga may bagong simula dito eh. Meron ka mga bagay na hindi mo na gusto. Whether hindi ka na masaya sa relasyon mo, hindi ka na masaya sa pinagtatrabahuhan mo o sa negosyo mo, basta merong bagay kang inaasikaso sa life mo this time around that you're gonna tell yourself, yes, hindi na ako masaya, hindi na nag-work ang bagay na ito, o hindi ko na nakukuha yung resultang inakala kong makukuha ko sa bagay na ito. Kaya ngayon, I'm hearing a prayer from you na parang, God, ibigay mo naman sa akin itong hinihiling ko, itong fourth cup. God, please, I'm waiting for this one, ipagkaloob mo na because this will change my life. I'm seeing here na nag-anticipate ka na ng bagong simula sa buhay mo. Kaya atat ka na rin na makuha yung pinagdarasal mo. Pero naniniwala ka na you deserve this endeavor because parang narinig ko din na ginawa mo naman ang lahat eh. Ginawa mo na ang lahat dun sa tatlong ito eh. Sa nakaraan na ito eh. Na-push mo na yung dapat mong i-push. Naibigay mo na yung mga dapat mong ibigay. Kaya feeling mo deserve mo na makaangat na o makahanap na ng pagbabago. Because, I don't know why nakakita ko ng cellphone.
And then, hinintay mo maluma ng maluma yung phone. Pero nung talagang hindi na niya kaya, saka ka lang naghangad ng bago o ng something na mas angat pa dun sa nakaraan. So ngayon, nakita ko na parang ikaw yung uri ng tao na yes, deserve ko naman this time around na makuha ko na to because I've done enough. I've done enough in my life, in my past. I deserve a leveling up. Ano? So the Four of Cups is being clarified by, sabi ko kanina Four of Pentacles, muti ko na imikin. Because I'm hearing na meron ka daw dapat i-let go, Leo. Either paniniwala o past person o past pangako o isang endeavor na inasikaso mo na hanggang ngayon may konti pa sa life mo na inaasahan mo na baka bumuti o gumanda o makuha mo ulit. That's what I'm hearing. Pero with the Four of Cups here, telling you na it's time na para yakapin ang mga bago. It's time na para harapin ang bago at hintayin yung mga bagong opportunity for you. Especially here, talaga nakita ko na sawa ka na, pagod ka na, hindi na to para sa'yo. Ano? The Four of Cups being clarified by the Magician. Yes, you are now having the ability and the power na ma-manifest yung mga bagay na gusto mo at gawin yung mga bagay na gusto mo based sa mga kakayanan mo, sa skills mo, sa powers mo, sa readiness mo, sa preparedness mo, Leo. Nakita ko dito na parang pag may dumating daw na opportunity, kaya mo siyang gawin. Kaya mo siyang i-accomplish. Parang swak na swak yung kaya mong gawin sa paparating na endeavor o paparating na swerte sa'yo. Kasi itong fourth cup na to, kita mo pa rin ba? Yeah, yung fourth cup na to, ito yung bigay sa'yo ng Diyos. Kasi talagang nakikita niya na sawa ka na, pagod ka na, hindi ka na masaya sa mga meron ka now. Kaya bibigyan ka niya ng bagong opportunity. Itong opportunity na to, Leo, wag mong sayangin. Wag mong i-take for granted at yakapin mong mabuti because this is like a brand new start, a brand new chance. Pinibigyan ka ng bagong chance ng Panginoon na mag-start over or do something better. And ngayon, nakikita ko dito na I'm hearing baka ma-overwhelm ka o matakot ka o baka masindak ka din doon sa mga bagong paparating na kaya ko ba to? Kaya ko ba itong panghawakan to? Am I the right candidate for this? Deserve ko ba talaga to? Ganyan. May mga ganong initial thought na nararamdaman ko yan. Pero nakita ko dito with the Magician, kaya mo. You are prepared, you have the skills, you have the talent. Nakita ko sapat naman na yung mga nagugol mo na mga skill set para makayanan ito. I'm hearing din na parang nakapag-isip-isip ka na eh. At saka buo na sa isip at puso at kaluluwa mo yung gagawin mo. Kaya yakapin mo mabuti, paniwalaan mo na you can absorb at saka kaya mong panghawakan itong mga blessing na darating. Okay? Because you are the Magician. Kaya mong gawin yung mga bagay na nasa isip mo into your reality. Kaya huwag ka matakot. Okay? In the area of what you want, you have the Temperance card. Ngayon, talaga naghihintay ka na lang sa proseso. Naghihintay ka na lang sa outcome. I'm hearing someone is just waiting for a phone call, waiting for a text, chat, o kaya tawag ni boss na parang, uy, Leo, okay na, approve ka na. Ikaw na yung nakuha doon. O kaya, uy, Leo, yung hinihintay mo na passion project, umuo na si boss, tanggap ka na, ganyan. So ngayon, meron kang hinihintay na proseso at matyaga ka ha. Nakita ko dito yung tiyaga in your part na parang okay, hintayin ko na lang. Nagawa ko naman na yung kaya kong gawin, nabusisi ko rin dapat kong busisiin. I've done my part. Hindi ako nagkulang, that's what I'm hearing, hindi ako nagkulang. So ngayon, hinihintay mo na lang yung good result sa buhay mo ngayon. Na parang ito na yung magbabago sa lahat talaga. I'm hearing someone traveling, going to a place na bago sa buhay mo because of this Ace of Wands, and malaking opportunity ito para sa'yo, kaya hinihintay mo na lang dumating halimbawa yung papers, yung visa ma-approve o kaya yung visa din ng mga kamag-anak mo. I don't know why, may anak ka ba na gusto mong dalhin dyan sa lugar na yan, kaya hinihintay mo na lang ma-approve yung mga papeles, o for some parang hinihintay mo na lang matapos yung mga documents o mga naiwan mo sa past job para makapagsimula ka na ng bago because parang kapag hindi mo na asikaso yun, baka magkaroon ng aberya. So ngayon parang lahat ng ribbon sa past job na yun ay gusto mong matapos completely, neatly, and nicely para paglipat mo wala ng aberya, wala ng masilip. Ngayon nakita ko yung tiyaga mo sa proseso na ito, transition from one place to the other or one job to the other. Nasa gitna ka ngayon eh. And dinanamnam mo talaga yung transition na ito. Ang daming bago, ang daming nangyayaring kailangan busisiin, ang daming mga maliliit na aberya na kailangan mong tutukan, pero nakita ko dito yung tibay mo at saka yung malawak mong pag-iisip na yes, kailangan kong pagdaanan ito because sa dulo naman maganda yung nakikita kong outcome for you. Okay? The Temperance cards being clarified by
The Five of Swords. Yes, may mga bagay talaga sa buhay mo ngayon na kailangan mo munang tapusin, kailangan mo munang, like I said kanina, itali and bigyan ng magandang ribbon na parang, okay, tapos na yan, wala na akong gagawin dyan, hindi ko nasaklaw yan, makakaabante na ako moving forward. I'm also seeing here na ine-evaluate mo na, yes, worth it ito. Itong nilalaban ko, itong ginagawa ko, worth it to. Kahit ano man sabihin ng ibang tao, o ano yung mga conflict, o anong pinagdaanan mo, and you're gonna come out on top of this. Na parang ikaw ang nagwagi, nakuha mo yung mga bagay na gusto mo makuha, napatunayan mo sa kanila na itong sinusugalan mong bagay na bagong simula ay totoo at deserve mo at maganda ang resulta, maganda ang possibility. At sinatsaga mo din mag-explain. That's what I'm hearing. Sinatsaga mo explain sa ibang tao na ito ang gagawin ko ito ang pangarap ko bago to sa buhay ko, pero handa akong sugalan, handa akong gawin. I'm hearing na parang you're defending yourself to these people with the Five of Swords here na parang sila hindi lang maintindihan pero ikaw pilit mong pinapaunawa na ito ang gagawin ko ito yung pangarap ko nakikita nila yung hirap mo, nakikita nila yung pagod mo, and then parang sinasabihan ka na, Leo, kaya mo ba talaga yan? Leo, hindi ka ba nasisiraan ng ulo dyan? O wag mo nang asikasuhin yan, tagal-tagal na yan, wala pa nangyayari, pero ikaw naniniwala ka na itong bagong simula na nilalakad mo at pinapatunayan mo sa kanila na maganda ang bunga ay something na talagang, alam mo yun, pinapanindigan mo, and you're giving them the patience para ipaliwanag at para ipaitindi na you're just in the middle of a transition, kaya hindi pa siya talaga totally nagbubunga at this time. Pero nakita ko in the near future, something is beautiful and the balance will be restored sa buhay mo. Kaya ngayon parang ang daming conflict, hindi pagkakaunawaan o hindi ka nila naiintindihan, hindi mo rin siguro napaparating ng maayos yung mensahe sa kanila, at sila naman parang feeling nila you're just risking a lot sa mga ginagawa mo. And now is the right time for you to really think for yourself na lang, Leo. Huwag mo na silang intindihin. Parang feeling ko, time na to na parang, okay, wala akong pakialam sa inyo. Ito yung gagawin ko. Ito yung pinapaniwalaan ko. I will do my best. And nakikita ko na naniniwala ka na mananalo ka dito at mapagkatagumpayan mo tong endeavor na ito. In the area of what you need, daw, kailangan mo 3 of Pentacles. In the area of what you need, sabi ni Spirit Guides, kailangan daw makisama ka. Kailangan mo daw ipamalas mo daw yung skills mo for a certain group. Leo, siguro tong lilipatan mo na bagong trabaho o bagong simula o new idea. Ito yung new idea na makukuha mo na parang, okay, ito yung bago kong strategy, pakinggan ninyo ako. Parang kailangan mo daw mag-speak up. Kailangan mo daw maniwala din sa sarili mong mga ideas o sarili mong kakayanan na kapag ito inilaban ko at sinuggest ko ay makikinig sila sa akin. Pero kung hindi man sila makinig, I'm feeling na dapat daw ikaw mismo may confidence ka sa sarili mong mga ideas o sa sarili mong mga product and outcome and output. Ngayon parang kailangan mo daw makipag-collaborate, cooperate. I'm hearing na magkaroon ka rin daw ng malawak na pangunawa when it comes to criticism sa mga kinikriticize nila sa'yo, sa mga puna, sa mga opinions sila about your work, about your job, about your performance. Makakatulong daw yan sa'yo moving forward. Mas mapapolish niyan yung skills mo o yung ginagawa mo more than isipin mo na pinapower tripping ka o nilalait ka, ganyan. Huwag mo daw isipin na ganun. Ngayon na pagkakataon para ipamalas mo yung kakayanan mo and also listen to them at maaaring makatulong yung kanilang advices and opinions sa binubuo mo this time around. I'm also seeing here na aangat ka at ito yung pagkakataon na para maput sa yung spotlight, kaya galingan mo daw, Leo. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, huwag kang susuko. Huwag mo isipin lagi na talunan ka o ayan na naman, mawawala na o hindi sa akin napupunta o mahina ako, maliit ako. No, wag mo isipin yan. You have a valuable skills and gift na pwede mong i-share sa grupo na ito, na hindi ka mahina, na hindi ka kulang, na yung mga bagay na i-offer mo ay talagang kapakipakinabang sa grupo na ito. At ikaw yung tipo ng tao na makaka-contribute ng malaki sa grupo na yan. Kaya ngayon, ang time na huwag ka daw susuko, Leo. Very clear ang message sa'yo ng Spirit Guides mo na huwag susuko, makipag-cooperate, try mo na maging part ng team, makipart ng grupo, pwede rin sa pamilya yan, sa trabaho o sa negosyo. And kapag may nangyaring mga diskusyon o kritisismo, huwag ka agad-agad mag-back down. Patunayan mo na yung iyong opinion ay o yung idea ay magandang idea, pero kapag may nagbigay ng opinion, pakinggan mo din at i-modify mo o baguhin mo yung iyong mga gagawin so that ma-reach mo din yung expectations nila at expectation din nila sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Ngayon nakita ko yung paparating.
na bagong simula talaga with the Ace of Cups. May darating eh. I don't know why. Parang may bagong darating na family member o endeavor sa life mo na talagang halo-halong emosyon sa'yo na parang, kailangan ko itong gawin, kailangan kong ganyan kasi may dumating na bago, whether bagong love life o bagong trabaho talaga ito with the Ace of Cups and Ace of Wands na parang kailangan ko itong panghawakan. Kaya ngayon, sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na huwag mo daw i-deny. Yes, that's what I'm hearing. Huwag mo daw tanggihan yung bagong papasok na ito. That's what I'm hearing. Huwag mo daw, ang pangat sabihin, pero huwag ka daw choosy, Leo. Wag mo daw, kasi parang meron kang tinutumbok na higher goal, pero parang may ibibigay sa'yo na parang, ito, bakit ito yung posisyon, bakit itong endeavor, bakit ito. And then, I'm feeling na parang hindi ka ganun kasaya o hindi ka ganun ka-receptive na parang nakaganon yung balikat, yung mga kamay mo. Parang, ba't yan? Ito ang gusto ko ba't yan? So, parang sinasabi ng spirit guides, yakapin mo muna ito, gawin mo lahat ng mga kaya mo para kapag nakita ni God na, in-appreciate ni Leo yung binigay ko sa kanya na hindi naman talaga yun yung initial niya gusto niya, pagkakalob niya sa'yo yung bagay na hinihiling mo. Pagkatiwalaan mo daw yung prayers mo, your manifestation na at the right time pagkakaloob sa'yo yung talagang tinutumbok mo na manifestation. But now, I'm hearing na makukuha mo siya. And you'll be very, very happy. This Ace of Cups will really make you so happy, magkataroon ka sa saya. Ito yung bagay na matagal mong minimithi and matagal mong pinagdasal na parang God, pagkaloob mo na and your manifestation is working. Your manifestation is working so hard. And this brand new start will give you the brand new life. Okay? Ang ganda. Sobrang ganda nito. Yung matagal na pinagdasal, dumating, at ito na yon, magiging sobrang saya mo at bibigay sa'yo na bagong buhay. Wow. Congratulations. Ace of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. This new endeavor, itong bagong simula na ito, whether bagong trabaho ito, bagong buhay, pwedeng mananalo ka rin for something. Congratulations, Leo, manlibre ka naman. I'm hearing may mananalo ka for something here. For other Leos ito, hindi ko sinasabing lahat kayo mananalo ng ganito. Pero meron sa inyo may mapapanalunan to have a bountiful life. Financial stability, financial freedom is here. At ito ay dulot nito. Itong papasok sa buhay mo this week. Pwedeng bagong trabaho o kaya pag-angat sa negosyo, pag-angat sa buhay. I'm hearing may bonus, no? So, itong bonus na to makakatulong sa'yo na magkaroon ka ng bagong simula o bagong buhay. Na talagang kakaroon ka ng ipon o kaya meron kang kapital na magagamit para maipasok mo sa bagong negosyo o bagong kapital na magbabago sa buhay mo financially. So, yakapin mo itong bagong simula nito. I'm hearing na gamitin mo siya na kapaki-pakinabang. Huwag mo daw sayangin para mapalago mo siya at magamit mo sa bagong simula ng life mo. Okay? Ang iyong in the future, you have the Two of Wands. Travel. I'm seeing you getting out of your comfort zone. Itong bagong simula na papasok sa life mo, na bibigay sa'yo ng financial stability at magbibigay sa'yo ng bagay na hinihiling mo, ito ay bunga ng iyong manifestation, ha? And this will give you like a moment of a new start. Parang you are now entering a life where bago sa lahat. Parang aalis ka na sa comfort zone mo. Meron kang iiwanan somewhere na hindi mo inakalang pupuntahan mo. This is like telling yourself na ready na ako to conquer new things. I'm seeing traveling, going abroad, going to a different place, a different company. At ngayon pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo kakayanan. So congratulations sa'yo, Leo. The Two of Wands being clarified by, sorry po sa ingay ng mga aso outside. I don't know kung anong meron. Pero hang on to this reading at yung mga ingay ng aso probably is also a confirmation na, huy, Leo, aksyonan mo na yung mga bagay na gusto mo aksyonan. Huwag mo sayangin. Parang dogs barking is telling you to really wake up to something, okay? Two of Wands is, wow, Justice card. A balance. Pareho dito with the near future and your Two of Wands, Two of Pentacles in your outcome, telling you na babalik sa'yo yung balanse ng buhay mo. I'm hearing na makakapag-abroad ka na, makakapag-bakasyon ka, and also focusing on your job, and also telling yourself na may time ka na for yourself, time na for leisure, time na for entertainment, makakapag-ipon ka na, balanse ang lahat. May time ka for work, may time ka for your family life. So congratulations. Kaya I'm hearing talaga dito, isugal mo na, ilaban mo na. Huwag ka matakot na mag-try ng something bago sa buhay mo in the near future, okay? Because that will give you a brand new start, a balance in your life. Sa area naman ng yung challenge this week, Leo, you have the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, sinasabi dito na hindi aandar ang isang swerte sa buhay mo, Leo, kung hindi mo aaksyonan.
at kung hindi mo yayakapin yung bawat blessing. Kasi halimbawa, may darating sa yung blessing this week. Halimbawa, may nag-alok sa'yo ng trabaho sa mall. Tapos, wala ka namang ginagawa ngayon. Wala ka namang trabaho ngayon. Pero sabi mo, ay, ayoko niyan. Hindi ako nagkatrabaho sa mall. Ayoko ng ganyan trabaho. So, hinindian mo yung swerte. Hinindian mo yung bagong simula na pwede magpaikot sa pera mo ngayon. Magpaikot sa swerte mo this time around. So, narinig ko talaga, don't be choosy. Leo, wag ka daw choosy, wag mo daw harangan yung blessing na papasok. Because yung blessing, hindi lang yan panghabang buhay mong hahawakan. Yung blessing na yan, pwedeng yan lang yung susi sa'yo, papasok sa mas malaking goal. So this time around, wag mo daw pangilagan, wag mo daw hindian ang blessing para umikot na umikot sa iyong swerte. I'm also seeing here na wag ka daw matakot sumubok. Wag ka daw maging stagnant sa ginagawa mo ngayon na pagkakataon, talagang laban, sugod. Paikutin mo yung frequency of energy ng swerte sa life mo na hindi ka hihinto, okay? The wheel of fortune is being clarified by the Seven of Cups. Yes, marami kang option sa buhay, marami kang gustong gawin, pero meron kang mga bagay na hinihindian. May mga doors na nagko-close because nagiging choosy ka o nagiging matatakutin ka o parang bumibitaw ka kaagad. Imbis na gugulin mo yung oras para pag sumikapan yung isang trabaho, bumibitaw ka kaagad. Kaya yung mga doors na maaaring magbukas, nagkasara tuloy. Kaya ikaw, sinasabi ng spirit guides mo, accept the blessing. Wag mo siyang i-reject. Para yung mga bigger goals, like I've said kanina, diba, merong goal na papasok sa life mo. Susi lang ito. Susi lang ito for a bigger goal. Kaya wag mo daw katakutan, ipasok mo para yung mga bigger things in life ay dumating sa'yo, okay? Ang ingay ng mga dogs. So, I'm very, very sorry po sa lahat na nanonood ngayon. Aso sa labas din, asong kalye. So, in the area of your fortune, you have the Five of Wands. Five of Wands is telling you yan, katulad ng mga asong yan na nag-aaway-aaway sa labas. Parang maraming conflict. Ito'y parang sa isip mo ito, Leo, in your mind. Parang marami kang urong sulong o gagawin ko to, hindi wag yan, gagawin ko to, hindi wag yan, gagawin ko to, hindi yan. So ngayon parang sinasabi ng iyong spirit guides, make up your mind. Only find one solution, one outcome, one approach. So that pagdating ng swerte sa'yo, hindi ka mahihirapan na magdesisyon o mag-isip ng mga paraan. Sinasabi ng spirit guides mo na matuto ka rin daw sa mga pinagdaanan mo in the past, mga gulo, mga conflict, mga drama, matuto ka daw doon para in your new endeavor, hindi ka mahirapan moving forward, okay? The Five of Wands being clarified by the Nine of Swords. Yes, this is the time na parang alisin mo din daw yung mga worries mo, mga stress. Like I said, yan, yung mga kahol-kahol na yan, parang kahol din yan sa isip mo. Na parang ito dapat ko gawin. Hindi, wag yan, wag yan. Baka nega, baka walang patunguhan, baka ma-reject ako, baka tawanan ako. So yung mga overthinking mo sa life mo, kailangan mo daw itanggalin sa isip mo yun para yung mga bagay, isa lang ang maisip mong solusyon para hindi maging magulo-gulo yung isip mo, okay? I'm hearing here, meron daw katiwasayan sa isip mo na parang, okay, alam ko na gagawin ko. Hindi na ako malilito, hindi na ako mahihirapan, ilalaban ko na to, ganyan. So, congratulations. Ang mga aso, okay. In the area of her divine advice, you have the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, like I said kanina, huwag ka daw mahirapan sa paghahanap ng solusyon o paghahanap ng diskarte sa buhay mo this time around. May darating daw sa yung blessing. Your spirit guides are telling you, yakapin mo daw. Huwag mo daw sukuan. Huwag mo daw isang tabi. Gawin mo daw lahat ng mga kaya mo para alagaan yung blessing, para lumago. Tignan mo si Queen dito. Nakatitig lang siya sa blessing. Hindi siya naliligwat, hindi siya naiinip, at hindi siya didistract with other blessing. Doon lang talaga siya nakatutok at gagawin niya lahat para palaguin yun. At ganoon din ang gawin mo, Leo. Huwag mo daw sayangin yung bagong simula for you, okay? Queen of Pentacles being clarified by the Hermit card. Yes, now is the right time para talaga sa'yo to think within, search within. Hanapin mo sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo. Ano ba yung purpose ni Leo? Ano ba yung gusto niyang maabot? Yun daw yung mga bagay na kailangan pag-focusan. I'm hearing the answers is within you. Nasa iyo lang daw yung tamang sagot. Kaya dig deep, pagkatiwalaan mo lahat ng mga bagay na nasa puso mo at yun ang magagamit mo moving forward. Okay? Trust yourself. You got this. You got this. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin sa gitna ng mga ingay ng aso sa labas. I don't know why. Kung bakit may ingay yung mga yan. Itong additional message sa kaloob sa iyo ng yung spirit guides. Unang-una, you have Ram, a stubborn, aggressive person. So, meron daw sa buhay mo na stubborn. Katulad niyan, mga asong yan. Paulit-ulit mo sinasabihan pero paulit-ulit na patigas ang ulo nila. That is a confirmation and that is a sign for you. Leo, na alisin yung mga nega sa isip. O kung meron man parte sa buhay mo, mga tao sa buhay mo na parang sobrang tigas ng ulo, ngayon ang pagkakataon na parang mag-isip ka ng paraan kung paano iiwasan sila o kung paano mo mapapaintindi sa kanila yung mga bagay na gusto mong ituro sa kanila.
Okay, meron sa labas. Okay, harp, great happiness. You will have great happiness this time. Another message, you have quill, get back to basics. Meron daw mga bagay sa buhay mo this time, Leo, na simplihan mo lang daw, wag mo siya na i-complicate. Halimbawa, meron kang ginagawang passion project o trabaho, simplihan mo lang, back ka lang sa mga traditional na paraan para makuha mo yung rightful outcome, okay? Another message, you have scissors, disappointment in some affairs. So meron ka daw mga ginagawa na medyo ma-disappoint ka, pero laban lang, wag susuko with the 9 of Wands. Laban lang. Kahit ma-disappoint ka man, ganun talaga, may mga bagay na hindi perfect ayon sa ating mga dasal, ayon sa ating mga ginagawa. Okay lang yan. And you can modify, you can do another thing. Kailangan, magagawa mo ulit yan. Try and try, okay? Another message, you have Lily, spiritual love. O meron daw spiritual love. I'm hearing mga namayapa mo itong loved ones na parang nandyan. This is a confirmation na meron ka doon namayapang loved ones na nasa paligid mo ngayon at ginagabayan ka, okay? Ano kaya nangyayari sa labas with those dogs, okay? I'm sorry kung kayo po ay nadidistract with those dogs. Hindi ko magagawa ng paraan yung mga asong kalye na yan. I'm so sorry. Okay? Confirmation din siguro talaga yan na sobrang gulo ng isip mo. I'm hearing meron tao sa buhay mo na sinasabi sa yung dapat mong gawin o dapat mong solusyon o plano pero hindi mo pinapakinggan. That's what I'm hearing. O ikaw yun. Meron kang dinidiktahan na kamag-anak o loved ones na hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo. Ano? Another message, you have fair man, dealings a relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwedeng matandang tao ito sa buhay mo na may puting buhok o kaya mistisong tao, lalaki sa buhay mo na kailangan mong kausapin o kailangan mong ayusin ang isang endeavor with that person. Another message, you have firecracker, excitement. Meron daw kaligayahan o exciting endeavor sa buhay mo this time. Yakapin mo lang yan, Leo. Another message, you have fan, romance, celebration, and party. So meron daw talagang celebration sa buhay mo this time around. Another message, you have hills, obstacles to overcome. Meron ka daw kailangan lagpasan na obstacle this time around. Another message, you have eye, psychic ability, trust your intuition. So ngayon, kapag meron kang kutob na parang, ay, gagawin ko ba yun? Ay, wag kong gawin yun. So, pagkatiwalaan mo daw yung tawag ang damdamin mo kapag merong alinlangan ka sa isang bagay, okay? Itong area na kailangan pag-focus on this whole week, Leo, you have perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. So, ngayon, sigasig ng yung damdamin, ilaban mo yung dapat mo ilaban, huwag kang susuko, kaya mo yan, okay? In the area of your outcome, you do have pentacles. Here, I'm seeing sa dulo nito, after ng bagong simula, nakikita ko dito na babalik na yung balance ng buhay mo. Parang kaya mo nang panghawakan. I'm seeing you dancing, Leo. Parang kaya mo nang hawakan yung trabaho, kaya mo nang hawakan yung problema sa bahay, kaya mong hawakan yung mga bills, kaya mong hawakan yung mga responsibility mo. Ngayon, nakuha mo na yung rhythm of how you gonna manage things. So, congratulations. Two of Pentacles being clarified by the Queen of Swords, yes. Ngayon parang matalino ka na. Alam mo na kung paano hahawakan to, hahawakan yun. Meron kang diskarte na ngayon sa end of the week. And I'm seeing here na parang meron kang hihindian. Hihindian na tao, hihindian na endeavor, hihindian na gagawin o task. Parang ngayon na-realize mo na importante yung katahimikan ko, importante yung katiwasayan ng buhay ko na hindi ko natatanggapin yung ibang bagay na yan. Ngayon natutunan mo to say no. To say na parang ayoko po niyan, sorry, hindi ko po magagawa yan kasi busy na po ako, pagod na po ako, hindi ko po magagawa yan. Ngayon, magkakaroon ka ng power and courage to say no to things na ayaw mo para maparatili ang balanse ng buhay mo, okay? Wow, Leo, that is your May 19 to 25 reading kasama ang mga ingay na aso. I'm so sorry kung naririnig niyo po yan. This is your reading for this week. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.